Ang Lakers noon pa lang talaga ay mataas na ang interes na makuha itong power forward center na si John Collins sa Utah Jazz. Ayon kasi sa source mismo, ang Lakers pagtapos pa lang ng season sinubukan na gumawa ng discussion sa Utah Jazz para kunin itong si John Collins sa isang trade. Mas lalo kasing naging interesado pa ang Lakers na makuha itong si Collins dahil dito kay Luka, dahil nakikita na magiging maganda ang kombinasyon nito kay Collins. Lalo't nasa versatile nitong si Collins ang pagiging athletic finisher, kaya perpekto to pagdating sa mga pick and roll play at lob pass na ginagawa nitong si Luka. Ganon din syempre kay Lolo Bron, mawawala ba yung pangalan niyan sa Lakers? Last season kasi bago makuha ng Lakers si Luka, aminado ang mga to na balak na nilang kunin itong si Collins para nga kung sakaling makuha nila itong si Luka, magiging fit nga ito. At ngayon nga natuloy itong si Luka sa mid-season, nakikitang malaki ang tsansa ngayong trade off season naman mabalik ang plano ng Lakers na kuhain itong si John Collins sa Utah Jazz. Pero syempre may mga magko-comment dyan na power forward ito, pero kasi ang height nga nitong si Collins 6'9", na eligible naman para pumasok sa center position, parang si Gafford yan, at depende na lang sa team niya kung saang posisyon siya ilalagay. Sa Utah Jazz kasi meron dalawang center yung mga to, kaya itong si Collins ginagamit nilang power forward. Sa trade discussion kasi nare-report na handang gawin ng Lakers ang trade swap para dito kay Collins, at itong si Rui at Chimura yung gagamitin nila sa swap. Kung magkakasundo yung dalawang team na to hindi to magiging malaking impact sa roster nila para sa susunod na season, kaya pwedeng trade swap lang ang mangyari sa mga to dahil halos parehas lang naman ng role itong si Collins at Chimura sa lineup. Big wings, malaking forward na kalimitahang bumabantay sa mga power forward din na opponent, kaya mas nagiging attractive lang itong si Collins dahil nakikitang mas magiging fit ang laro nito para kay Luka. Sa kabilang dulo, sinabi naman ni Brian Windhorst na ESPN analyst after mabenta at mapunta sa bagong owner na si Mark Walter ang Lakers, mas magiging delikado pang araw ngayon ang mga pwedeng gawing hakbang ng mga to para gawing champion contender ang Lakers matapos ang record breaking na 10 bilyong halaga na pagbenta ng Bass family sa bilyonaryong si Mark Walter. Sinasabing may malaking pondo na ngayon ng Lakers para sa mas malaking front office, analytics staffs, lalo na sa mga facilities, medical team, trainers and scouting system. At ayon mismo dito kay Brian Windhorst na ang pagbili ni Mark Walter sa Lakers para sa 10 bilyon ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago, hindi lang sa laro kundi pati sa buong organization ng mga to. Pwede kasing magkaroon ng mas malaking pondo ang Lakers para sa front office nila na magpapadali sa mga to na makakuha ng malalaking pangalan sa trade kung balak talaga nitong si Mark Walter na mapadali at makakuha agad ng kampyonato. Hindi malabo yan, di ba? Lalo't pwedeng gumawa to ng history na unang taon sa pagbili ng prangkisa ng Lakers na makakapagpa-champion agad.